Iimbestigahan mo ang impeachment na magkano lang ang halaga, 150 million confidential funds. Samantalang yung pirma, bawat congressman, 150 million. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mga senador, ayaw na kay BBM at hindi na matutuloy ang impeachment. Isko, nagalit sa mag-asawang Lacuna. Nako, ay nako honey. Puro kalat ang mga pinaggagawa mo sa Pilipinas. Nilimas mo ang City Hall ng Maynila. Patay ka kay Isko, yari ka, okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Impeachment, hindi na matutuloy. Ito, pag-usapan natin. Soto sa pagka-Senate President. Sino kaya ang lamado sa dalawa? Live mula sa TV5 Media Center pa rin. Nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano bang usap-usapan at sino ang may numero sa dalawa? Jiggy, halos isang buwan pa bago magbukas o formal na magbukas ang 20th Congress. Sa ngayon, wala pang eksaktong numero. Ilan ba ang sumusuporta kay Senate President Chis Escudero? At Ang pinag-uusapan dito, sino ang magiging Senate President? Wala na ba tayong pagpipilian? Bago natin simulan, pakilagay nyo dyan sa comment section sinong gusto nyo maging Senate President. Ha? Si Chis Escudero ba o si Tito Soto? Yan dalawang nagtatalo. Baka naman gusto nyo si Risa, ilagay nyo rin din dyan. Ha? Kung sino man gusto nyo maging Senate President, ilagay nyo dyan. posibleng mag-challenge sa kanya si Senator Tito Soto. Pero nakausap natin si Senator Joel Villanueva at Senator Alan Peter Cayetano. Pareha silang sinasabi kung ngayon ang botohan para sa pagiging Senate President, panalo na si Senator Chis Escudero. Ibig sabihin, mananatili siyang leader ng Senado. Ayon sa dalawang senador na nakausap natin, more than 13 or more than majority of the senators daw ang sumusuporta sa ngayon kay Senate President Escudero. Nalaman daw yan ni Senator Joel Villanueva dahil sa kanyang pakikipag-usap sa mayorya ng mga senador sa nakaraang 3 linggo. Kala mo, linis-linis ni Risa dyan. No? Alam mo, napaka-anghel, ano? Sabi niya, hindi raw siya ang nanligaw, hindi siya ang nag-gather ng votes for Senate President Escudero. Pero nandyan din naman yung posibilidad na mabago pa yan. Kung baga, Jiggy, hindi pa yan yung final answer. Marami pang pwedeng mangyari sa 4 na linggo mula ngayon hanggang sa July 28 sa pagbubukas. July 28 pa magbubukas ang 20th Congress, but for the meantime, lamang po si Chis Escudero sa bilang. So malamang siya maging Senate President. Ang 20th Congress. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Pakinggan natin, Jiggy. Kung ngayon nga po ang botohan. Hala na si Robin Padilla nasa likod mo. Pangasar. Muntik na sila pangabot ni Robin. Si Senate President Chis Escudero will be retained as our Senate President. Maraming akong nakausap din na senador. And just like the majority of the members of the incoming 20th Congress, I am also in support of the current Senate President. Nakausap ko rin kanina si Senator Erwin Tulfo, Jiggy, at umamin siya, nakasama siya si Senator Erwin Tulfo at ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo dun sa sinasabi ni Senator Joel Villanueva na more than 13 senators na sumusuporta ngayon kay Senate President Escudero para manatiling leader ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Usually majority, may mga inuutos ang sa taas na tulungan ng administrasyon para wala ng kontra. Sa majority tayo, di ba? I mean, I'm with Alianzas, that's it. Kasi Dito tayo medyo maguguluhan. Pag tiningnan ninyo, ang punto ni Erwin Tulfo, pag sila bumoto doon sa majority, parte sila ng majority. Sa ganun, na pag may utos sa itaas, si Bongbong, ibig sabihin niya,
galing sa administrasyon, medyo swabe ang datingan. Kasi parte daw siya ng alyansa. Pero teka muna, di ba parte rin ng alyansa si Tito Soto? Ito si sa Makatwid, parang dalawang bata ni Marcos ang nagtatalo dito dahil alam mo naman natin si Chis Escudero, ginawang waiter ito ni Lisa, di ba? Ni Lisa Marcos. Ewan mo si Lisa Akala mo kagandahan. Hindi ka naman kagandahan. Hindi ka naman din mukhang sosyalista. Ha? Mukhang nakasampa ka. Anyway, ginawa niyang waiter to si Chis Escudero, no? So alam din naman natin ang koneksyon ng Malacanang dito kay Chis. At alam din naman natin na si Tito Soto ay tumakbo sa alyansa, no? So pag manalo si Chis, ibig bang sabihin nito, wala nang control si Marcos sa Senado? Dahil, yes, may koneksyon si Chis sa Malacanang, pero saan ba pupunta ang boto ng Duterte Black? Yan po ang dapat tingnan natin. Saan ba pupunta ang mayorya? Sino ba talaga ang may hawak na ng Senado? Naniniwala ako, most probably, they will go dito kay Chis Escudero. No? Nakita kasi nila na si Chis Escudero ay naging patas. Hindi naman siya kumampi na hindi naman siya naging anti-impeachment. Hindi rin siya naging pro-impeachment. Ito lang problema dito kay Tito Soto. Halatang halata, bago pa lang siya pumasok, nataatat na siya sa impeachment. Parang naano pa siya na gusto niya naman pumasok yung impeachment para achiche! Ganyan sila sa school bukol, no? Diyan sa Tito Vic and Joe. Achiche! Parang ganyan lang. Gusto lang magpasikat nito as I see it, gusto magpasikat nito si Tito Soto kasi malaking balita ito. Gustong-gusto to ng mainstream media matuloy. Malaking balita. Makakalamang sila sa vlog. Alam mo, this is not fake news, This is public knowledge. Kinakain na ng vloggers ang screen time compared sa mainstream media. Nakakalamang ang mainstream media most probably as I see it, and even yung ibang vloggers nakikita nila na pag may hearing. Kasi doon sa hearing, nasa loob sila mismo. Nagigets nyo? Nahuhuli ng konti ang mga vloggers. Pero pagka walang hearing, ang pinapanood ng tao mga vloggers. So, itong mga atat na mga pasikat, gusto nila talagang gamitin ng impeachment. Diba? So, itong si Achiche, si Tito Soto, parang gusto magpasikat. No, hindi pa natin alam kung saan ang boto ng Duterte Black. Pero sa tingin ko, malamang ang magiging boto nila kay Chis Escudero. Okay na sa akin si Chis Escudero. Wag lang si Aimee. Maawa kayo sa bayan natin. Wag si Aimee. Yung mga Aimee natics pambihira. Wag naman kayo masyadong panatiko, mahahalata kayo masyado. Wag naman si Aimee. We're in the majority. At mayan, kung mangyari nga na si Senator Escudero pa rin ang maging Senate President, bukas ba si Senator Soto sa ibang posisyon sa Senate leadership? Paliwanag ko lang, Jiggy, paano yung posibleng senaryo sa July 28 pagbubukas ng 20th Congress. Dapat kasi dyan may dalawang senador na magtutunggali o magkukompete para sa Senate President. Kung sakasakali na manalo nga at manatili si Senate President Chis Escudero at kung sakasakaling hindi pala rin ni Senator Tito Soto, automatic siya yung magiging minority leader. At sinabi niya ngayon, handa rin daw siya sa role na yan. Bagay daw kasi yan na hindi bago sa kanya dahil naging Senate minority leader din siya nung panahong Senate President si Nene Pimentel. Ito mapansin ko si Tito Soto, laging pinagmamalaki na yung antagal niya na dyan sa Senate, naging Senate President din siya, kung ano-ano. Ang tagal mo dyan, anong nagawa mo? Pero hindi pa tapos ang laban, Jiki. Sabi ni Senator Tito Soto, kung siya pa rin daw ang mapupusuan ng mga kasamahan nila sa Senado na maging leader ng Senado o Senate President, bagay na handa pa rin daw niyang tanggapin yang trabaho at responsibilidad na yan. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto. Tatanggapin ko. Di ako katulad kasi nung iba na nilalakad talaga na sila yung maging Senate President. Naku, shit!
Sinabi nga ni na may nagsasabing mga senador, kinakausap mo daw para ikaw ay maging senador, ay maging Senate President. Ngayon, tinatanggi mo na talagang nilalakad mo. Politiko dati. Patagal ka na ngang politiko, trapong-trapo yung datingan mo, achiche. Alam mo kasi pag minority leader ka, kailangan lahat ng batas na pag-uusapan ay alam mo. Naku, ang dunong nito. Kahit hindi abogado, lahat ng batas alam mo. Daig mo pa abogado. Ikaw na lang ang spokesperson ni Marcos, wag na si Claire. Oh. Daig pa nito, abogado. Lupit lang. Handa ako. In case na ako'y hindi ihalal ng ating aming mga kasama, handa naman ako mahalal as minority leader. Pero Mayan, di ba parang traditionally yung minority, ito yung oposisyon at kakatakbo lang ni Senator Soto bilang pambato ng administrasyon. Yan na ang sinasabi natin. Hindi ba parang saliwa ito na magiging minorya siya? Ibig sabihin, para sa akin as I see it, wala na talagang kapangyarihan si Marcos sa Senado. Isipin mo yung tumakbong alyansa, siya pa magiging minorya. Wala na siya. Sitting duck siya dyan sa ano. Ha? Kung meron nga magsasampa ng impeachment kay Marcos at makalusot, just in case makalusot sa Congress, makachamba tayo doon sa Congress. Pag dating sa Senate, ako naniniwala, convicted si Marcos. Ang tanong lang kung may magsasampa ng impeachment kay Marcos. Kasi nga, yung Duterte Youth Party List na nagsampa ng impeachment kay Marcos, hindi pinaupo, 3 upuan sana yun. Diba? Malay natin. Kung nakaupo ang Duterte Youth Party List, baka napa-impeach. Mauna pang ma-impeach si Marcos kaysa kay Sara. But definitely, pag na-impeach si Marcos at pumasa yan, dumating yan sa Senado, finish na, finish. Ang paliwanag dyan, Jiggy, ni Senator Eto na naman, si Risa ka na naman. Ito yung napakalinis na si Risa. Tito Soto, bagamat tumakbo siya sa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, kung saan, tama ka, mismong si Pangulong Bongbong Marcos yung nangampanya para manalo sila. No? Sabi ni Senator Tito Soto, hindi ibig sabihin sunod-sunuran siya sa palasyo. Maging bahagi man Sabi mo yan eh. Hindi raw siya sunod-sunod. siya ng mayorya o ng minority bloc, siya daw ay mananatiling cooperative pero critical na member ng Senado, bagay na natutunan daw niya years back sa kanyang pagiging veteranong senador. Ako sa tingin ko ito ha. Alam nyo naman doon sa matagal nang nanonood sa akin, alam nyo na ang stand ko, gusto kong matuloy ang impeachment. Dahil kahit po tayo ay pabor kay BP Sara at alam naman nating inosente siya, alam ko doon maglalabas ng mga ebidensya at ng baho ito si BP Sara laban sa mga Marcos. Isa yan sa dahilan kung bakit gusto ko matuloy ang impeachment. Kaya lang, sinasabi nung iba, itong mga bobo na ito, na dapat daw matuloy ang impeachment. Yung iba sinasabi ng mga bobo na gusto mo ng bloodbath, pero 16 ang abogado mo. 16 ang abogadong kinukuha mo. Gusto mo ng bloodbath, ayaw nyo ituloy ang impeachment. Bobo kayo. Bakit? Hindi ibig sabihin, gusto niyang matuloy yung impeachment. Kahit ako, gusto kong matuloy yung impeachment, pero ayoko sa illegal. Paano kung unconstitutional nga yung impeachment? Bakit? Kasi naghain sila ng 4. Dapat isa lang kada taon. Yan nga yung patuloy na sinusolusyonan ng Senado. At yung mga the likes of Tito Soto nagmamadali. Yung mga artista na nakikisawsaw na wala namang alam. Hindi si Tito Soto yung iba na hindi naman politiko, na bakit daw 16 ang abogado. Diba? Hindi ibig sabihin, halimbawa, kami ay hindi natatakot. Pero hindi ibig sabihin hindi mo po protektahan ang sarili mo. Bobo ka kung ganun. Handa kaming isugal ang aming buhay para sa bayan.
Hindi ibig sabihin nun, hindi ka kukuha ng bodyguard. Di ba? Hindi na sinasabi ng politiko bakit may bodyguard. Handa ka ibuwis ang buhay mo. Sabi si Tatay Digong. Pero hindi ibig sabihin magpapakatanga ka. Hindi ka nakukuha ng abogado. Hindi ka nakukuha ng bodyguard. Yan po ang ibig sabihin. Ako, mas gusto ko matuloy ang impeachment. Pero hindi dapat ito matuloy sa illegal na paraan. Kasi kung mapapatunayan nga na naisampa na yung 4 na reklamo, hindi po pwede yun. Dapat isa lang kada taon. Diba? Paano kung totoong nagkabayaran dyan? Yan ang sinasabi, nagkabayaran dyan. 150 million kada congressman, kada pirma. Iimbestigahan mo ang impeachment na magkano lang ang halaga, 150 million confidential funds. Samantalang yung pirma, bawat congressman, 150 million. Sabi po nila, Tiangco yan, hindi ako. Asa ng makatao ron? Hindi makatao yung ganong sitwasyon. Kaya kahit dapat akong naniniwalang ituloy ay impeachment, dapat imbestigahan muna itong mga ito. Nasa tamang paraan ba? Hindi ba illegal yung ginagawang impeachment? Pag napatunayan, halimbawa na nagsisinungaling si Tiangco, demanda nyo. Di tuloy ang impeachment, walang problema. Pero ako naniniwala ako dito sa nangyayari ngayon. It's very possible hindi po matutuloy ang impeachment. Yung numero po kasi, pag sinabi nung 12 o majority, siguro 13 na senador, mali itong ginagawang impeachment, i-dismiss yan. Madaling makakuha ng 13 na numero. Dahil nga sa nangyayari ngayon, wala silang hindi makakuha ng suporta yung tumakbo na senador under alyansa. Isa rin sa nagpahayag noon na bukas maging minority leader si Senator Ontiveros. Paano yan kung si Senator Soto naman ang piliin ng mga kasama nilang senador? Tama ka, Jiggy. Kumbaga nauna, si Senator Risa Ontiveros na nagsabi na ready siya maging minority leader. Kaya lang ngayon, nung tinanong namin siya, sabi niya kung titignan yung numero, mukhang malabo silang maging minority block. So kung Pahiya ka, Risa. No, tinanong, gusto niya maging minority leader. Wala siyang suporta. Kawawa naman to si Risa. Parang si Tambalos-los, wala suporta. Sila lang ang nagmamahalan siya. Siguro si Kiko, si Trillanes, si Bang, yung mga inodorong dilaw. Mag-ambisyong ka pa maging presidente. Kahit dilaw ayaw sa'yo, si Lenny gusto nila. Ang dami mong ang daming bagahe mo, Risa. sakali daw, ready silang maging independent block. Bagay na fina-finalize pa nila nung kanyang mga kasamahan, sila Senators Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Sweet! Kayo na lang. Love triangle. Risa, Kiko, and Bam. Uy! Walang bahid. Pero ang sigurado daw siya ngayon, hindi raw sasali si Senator Risa Ontiveros sa majority block ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. I will not join the majority again. I haven't been part of the majority. Di ka kasi tanggap doon. Ayaw nila sa'yo. Ayaw ng majority sa'yo. Salingkit ka, Risa. In almost 9 years. And tingin ko, consistent sa pagiging miyembro ko ng minority. Either manatili sa minority or magbuo ng isang independent block o magbuo ng mga testigo. Yun na lang gawin mo, Risa. Diyan ka magaling magbuo ng mga testigo. Mga politiko ayaw sa'yo. independent. Teka muna, parang nag-ano. Hindi lang dahil sa nakaraan, pero dahil din sa kinabukasan.
Yan Wait. May volume ba ako? Meron naman ata, oh. pong ulat ni Mayan Los Baños live O yan, next topic po tayo. Oh, eto. Tingnan natin. Yorme Isko nagalit sa baho ng mag-asawang Lacuna. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik City Hall, isinailalim ni Manila Mayor Isko Moreno sa state of health emergency ang lungsod dahil sa lumalalang problema sa basura. Bumitaw na rin sa kontrata ang dalawang nangongolekta ng mga ito dahil sa umunoy utang sa kanila ng City Hall na abot sa halos 400 milyong piso. Nakatutok si Mark Salazar. Grabe, Lacuna. Honey, Lacuna. Pati mga basura ayaw sa'yo. Sinukuan ka na ng mga basurero. Ganyan ka katindi, Honey Lacuna. Basura ka. Mula sa mga pangunahing kalsada gaya sa Isipin mo, yan ang main city ng Pilipinas. Metro Manila. Ganyang kadumi. Di ba? Tutuban hanggang sa mga secondary road ng Moriones, umaalingasaw ang problema ng Maynila na kabisera pa man din ng Pilipinas. Alam mo ako, ang nakikita ko dito kay Honey Lacuna, siya ay mistulang mini Marcos. Lacuna, mini BBM ka. 3 taong ka lang dyan sa Maynila. Yung dating malinis na ginawa ni Yorme Isko sa Maynila, ngayon baboy na. Parang ito si Marcos. Yung paglinis ni Tatay Digong sa mga komunista, sa mga adik, ngayon nagbabalikan na. Yung iba nga nakaupo pa. Nahihantulad ko talagang tong dalawa nito. Si Honey tsaka si BBM. Ang problema kasi sa mga yan, si Lacuna, parehas din ni BBM eh. Si Lacuna, kaya lang naman naupo yan because of Isko. Same thing with BBM. Kaya lang naman naupo yan because of BP Sara. Pero yung talagang sabihin mo, yung meron talagang pagmamahal sa syudad niya, yung pagmamahal talaga sa taong bayan, malayong-malayo eh. It's not even na aabot sa 1/4 ito si Honey kay Isko. Same thing kay BBM. Wala din, hindi rin naaabot kay Marcos. Kaya nga, pag alis ni Lacuna, ganyan na nangyayari sa Maynila. Ito masakit. Pag alis ni BBM, 6 na taon, mas malala pa mangyayari sa Pilipinas. Ganyan. Wala eh. Walang leadership, walang political will. Weak. Kaya ang pag-aayos sa basura ang first order of business ng nagbabalik Manila City Hall na si Mayor Isko Moreno. I opted to declare and request the City Council tomorrow, per session day, to declare the state of emergency, health emergency of the entire city of Manila. Alam mo yung ganong klaseng basura? Matindi talaga yun. Health emergency talaga yun. Ang daming papatayin nun. Kung ikaw ay matanda na, may sakit, at ako, mapunta ka dyan, o ikaw naman ay bata, sanggol, delikado po talaga yan. Alam mo, ito si Yorme. Ito po ay walang sisihan. Kinampanya namin to ng 2022. Hindi po namin kayo sinisisi doon sa mga hindi sumuporta kay Yorme. Pero hindi po namin kinahihiya until now na si Yorme ang sinuportahan namin. Bakit kanyo? Sigurado ko 1,000%. Hindi man perpekto si Yorme Isko. Sigurado ko mas maayos naman to gumalaw kesa kay BBM. Walang basura, galit to sa adik. Hindi to abusado. Hindi nito kikidnapin si Tatay Digong. Trabaho lang to si Yorme Isko. Well, anyway, tapos na yon. Andito na tayo. Kung maaayos ni Yorme, ako naniniwala ako dito. Kung ang Metro Manila magagawa niyang parang Davao, ang Davao kasi madumi sa komunista, sa mga rebelde.
At adik yan. Davao. Nalinis ng Duterte. Ang Metro Manila naman, yan, madumi, matraffic, maraming adik, etc. etc. Kung malilinis yan ni Yorme Isko, Yorme will be the next president. I don't know kung kailan. But for sure, bata pa ito eh. Kaedad ko ito, si Yorme. For sure, mahaba pa ang panahon nito si Yorme. We are in good hands. Mapa Duterte, Mapa Yorme, we are in good hands. We have great leaders. Ang dami nating magagaling na leader, mga Pilipino, maawa tayo. But why we keep on voting Marcos? Ang dami nating leader na talagang nagsisilbi, naglilinis. May political will, totoong leader, hindi weak, hindi under desire, strong. Bakit boto tayo ng boto? Nang walang mahal kung hindi yung sarili nila. Pilipino, matuto na tayong bumoto. Siya ni Mayor, mahigit 4,000 metric tons ng basura ang naiwang nakatiwangwang dahil paudlot-udlot umano ang koleksyon ng basura. Mabaho talaga, perwisyo. Tsaka noon mga dumadaan, mga kaya. At yung natambak dyan, yan, punong-puno lahat dyan. Yan. Lahat ng mga pedestrian lane na yan, napuno ng basura yan. Sumulat na kay Mayor Isko ang dalawang hauling contractors ng Maynila, ang Fileco at Metro Waste, para voluntaryong i-terminate ang kanilang serbisyo. Hindi na raw nila kayang tustusan dahil umabot na sa halos 400 million pesos ang utang ng City Hall. Yan o, kita mo. Talagang babaho dyan. Sa dami ng tao sa Metro Manila, yan ata ang isa sa pinakamaraming tao sa maliit na lugar. Ang liit lang yan eh. Daming tao. Pag hindi ka naghakot ng basura dyan, isang araw, kakala talaga yan. Sino maghahakot dyan? 400 million ng utang ni Lacuna ng City Hall. Kahit ikaw ang may negosyong basurahan, hindi mo kukuhanin yan. Ano, hakot ka ng hakot ng basura, hindi ka binabayaran? Sino masaya? Yung City Hall ni Lacuna? Kalukuhan talaga yun. Hall sa kanila mula lang nitong Enero. Pumatong na ito sa halos kalahating bilyong utang naman ng City Hall sa Lionel na unang bumitaw din sa kontrata. Because of financial mismanagement. From 561 million, today as we speak, 950 million na ang bayarin sa basura. Grabe, laki. Ang bayarin from 5.6 million daw, ang sabi ni Yorme Isko. Ngayon, 900 million. Ganyang katindi ang basura. Ang utang ng City Hall ng Maynila sa panahon ni Lacuna. Tapos, nung pumasok si Yorme Isko, limas ang City Hall. Pambihira. Yan ang bata ni Tambaluslos. Diba? Sa kanila yan eh. Si Tambaluslos, yung si Hani. Almost 400 million na hindi rin binayaran ang Metro Waste at Fileco. Pero Lionel din ang pinakiusapan ni Mayor Isko na magbalik hakot ng basura. Kahit wala pa silang bagong kontrata. Tumalima naman ng Lionel at nangolekta ng libre simula kaninang 2:00 ng hapon. Alam mo kung bakit? Kine-question pa nitong sila din ang kukolekta. Alam mo kung bakit? Kahit wala pang kontrata. Katiwa-tiwala si Yorme. Nung naupo na si Yorme, sigurado to, babayaran tayo. Bakit? Dati ng mayor to si Yorme. May experience na sila kay Yorme. Malayo po kay Hani Lacuna. Kaya galit. Nako. Nung mabalitaan ng mga taga Esquinita, Madrid, extension na naandito na yung maghahakot ng basura, naglabasan. Sila kuya, naipuna na ho kayo ng basura? Oo, napuna na. Ngayon, kinukuha na ngayon. Meron na po. Opo. Ano ba yung mga basura mo? Matagal na po ito na-stock eh. Opo. Bakit? Buti nga po dumaan eh. Sa loob ng Manila North Cemetery, pinakamalinaw ang banta ng basura sa kalusugan. Kahit maliit ang main city of the Philippines. Ganyan. Ganyang kakatindi Lacuna. Okay? Ako sa akin
Komunidad Anyway, dito, pakita muna natin aabot daw talaga ng ganyan ng basura kung walang nangungulekta. Minsan-minsan to, may punta raw pong DPS, kaya lang pili lang yung mga kinukunan lugar. Ako sa akin ito. Ito'y dapat maging silbing aral kay Marcos. Kasi yung mga basura ni Marcos ngayon, ako'y naniniwala napapagtakpan lang gaya ng pagtakip ni Hani Lacuna dyan sa basura niya. Pero bababa at bababa ka, Marcos. Mawawala ka sa power. Posibleng matatanggal ka, posibleng magkakasakit ka, or nasa batas na kailangan kang bumaba after 2028. Lalabas ang baho mo. Ito kaya nga galit na galit to si Yorme. Lumabas ang baho ng mag-asawang Hani Lacuna, yung mag-asawang Lacuna. Baka mamaya, pagbaba mo sa 2028, Marcos, kung aabot ka, lalabas lahat ang baho mo yung mag-asawa ni Lisa. Magsilbing aral to. Magsilbing warning sa'yo to. Because you are not forever in the position. You still have 3 years para makapagbago. Instead na ituloy mo ang pagkakalat ng basura mo, Marcos, linisin mo na. Hanggat maaga, hanggat may 3 taon ka pa. Pero kung ayaw mo talaga makinig sa taong bayan, there will be a time of reckoning. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh.
Irene Oil. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.